Paano po kaya dapat gawin para mawala po ang undeducted sa payslip? Wala pa pong pang-cash sa utang po. So, isa talaga sa malaking problema kapag mayroon kang undeducted obligation sa payslip ninyo ay hindi ka pinapayagan na mag-avail ng loan sa mga bangko at maging sa mga PLIs. Kasi nga kapag ikaw PLI sa GSIS ay papayagan na mag-avail ng loan sa GSIS, ay mas tatagal yung period na mananatili yung undeducted obligation sa payslip mo. So that won't help. Bakit? Kasi kung tumatagal na may unded ka, yun po ay pahirap, no, para sa isang empleyado, kasi it means na tumutubo pa rin yung utang mo doon sa bangko at walang payment, no, kapag matagal yung period na may unded. Ngayon, kung papayagan ka naman na mag-avail ng loan sa isa pong PLI na existing na, tapos may unded ka, ang mangyayari po niyan, yung existing deduction ni bangko tatanggalin, no? So makakapasok ngayon yung nasa unded na. Ang problema, yung bagong deduction ng bangko kung saan ka nag-renew, yun naman ang mahuhuli sa listahan at siya naman yung mapupunta sa unded. Then that means na hindi po nasusolve yung problema sa undeducted obligation. So kaya hindi siya pinapayagan na mag-loan. So ano yung magiging pwedeng option? Una ay bayaran yung utang, no? Pwede mo siyang bayaran over the counter, yung naka-unded na loan, slowly every month, para unti-unting liliit yung kanyang balanse, at kapag ma-fully paid na siya, pwede na siyang ipa-delete. So wala ka ng unded. Pangalawa, another option, kapag tataas yung sahod, no? The moment na mayroong pag-increase sa sahod at yung increase naman ay nagkataon na sufficient para mabayaran yung nasa undeducted obligation, then that's the time na mawawala siya. For example, yung unded mo is nasa 500 pesos na amortization, tapos yung loan, yung itinaas ng sahod ay nasa 800 sa net. So ibig sabihin, tumaas yung net pay mo ng 800, so yung unded mo na 500 ay mababayaran na siya. Pwede na siya mag-deduct. Okay? So mawawala na yung unded mo. Pero ang problema dyan, kung 1,000 yung nasa unded tapos 800 lamang yung deduction sa sahod, ay yung increase sa sahod, so hindi pa rin siya sufficient para mawala yung undeducted obligation. Ngayon, third option ay pwede po na ipa-buy out ito sa ibang bangko, o kaya ay i-renew, no, yung loan na yon kung ang kanyang balanse naman ay sufficient, no, na yung amortization ng bagong loan mo after buyout ay enough pa sa payslip mo, sa net pay mo, no? For example, yung inyong kasalukuyang loan ay let's say nasa yung loan mo na nag-deduct sa inyong sahod ay nasa 200,000. So yung 200,000, 4,000 ang monthly amortization yan, no? Yung 4,000, yung 200,000 mo, yung balance niya ngayon is nasa 100 na lang. Okay? 100 na lang. Tapos meron kang isang loan na nasa unded, no? Tapos nasa 50,000 lamang yung kanyang balanse ng nasa undeducted obligation mo. So pwede mo siyang ipa-buy out dito sa inyong existing na loan na mayroon pong 200,000 na loan na 100 na lang yung balanse. So yung unded na 50 yung balanse, pwede mo siyang i-buy out. So mababayaran siya, mawawala na siya. Tapos kasi 100 na lang yung balanse mo, no, pwede mo i-renew into 200 pa rin, same amortization, na buyout mo pa yung nasa unded. So mawawala na siya. Ngayon ang problema dyan, kung sadyang malaki pa yung balanse na nasa unded, no, nakapag ipa-buyout mo siya ay hindi talaga sasapat yung net take home pay
ng kasalukuyan po ninyo. Yun talaga yung problema, kasi doon tayo sa first option talaga na slowly bayaran over the counter yung nasa undead until such time na fully paid siya, no? O kaya ay magdadasal tayo na sana malaki yung itataas ng sahod para kahit walang magiging renewal, pagtaas ng sahod ay automatic na makakadeduct na yung nasa undeducted obligation. Ganun po yung pwedeng mangyari, no? Mahirap talaga kapag umabot ka sa punto na nagkaka-undeducted obligation na. Kaya nga ang purpose ng mga loan verifiers is to make sure na wala nang magiging undeducted obligations sa net pay ng mga DepEd personnel sa payslip, no? Dapat kapag nakikita nila na kapag nag-avail ka ng loan na ito, bababa yung net take home pay mo lower than 5,000, dapat automatic disapproved. Hindi ka napapayagan kasi alam nila na kapag mangyayari yon, papayagan ka, magkaka-undead ka. Kapag may undead na, mahirap na talaga yung sitwasyon kung hindi mo siya babayaran over the counter. So ganun po kasi yung mangyayari, no? So depende na lamang doon sa mga options na binigay natin, no? Yung pwedeng gawin o kaya ay aasahan ng isang DepEd personnel na mayroon pong undeducted obligation sa kanyang payslip. No, una, yun nga, ay bayaran over the counter slowly yung nasa undead until such time na magiging fully paid ito at mawala na. Pangalawa, magdasal na lang po tayo na sana tataas yung atin pong sahod, no? Nang sa ganon ay sana yung increase would be sufficient para makakapasok sa ating sahod na deduction yung nasa undead. At pangatlo, yun nga, pwede mo siyang ipa-buyout kung kaya pa naman ng amortization ng bagong loan yung inyo pong na makadeduct pa doon sa inyo pong sahod. So yun po yung tatlo na pwede mangyari kapag mayroon kang undead. Kaya sa ngayon, no, sisikapin po natin na makakaiwas tayo sa pagkakaroon ng undeducted obligation sa ating pong payslip. Ang purpose po nito ng DepEd is that mailayo tayo from pagiging malubog, no, sa utang sa mga bangko dahil sa pagtaas ng balanse ng loan due to undeducted obligations. Malaki po kasi yung interest kapag naka-undeducted obligation ka at hindi ka nagbabayad over the counter. Kaya talaga pong mahirap kapag mangyari yon sa isa pong empleyado ng DepEd. Kaya ang gusto ng DepEd ay mawala po yung senaryo na yon, maiiwasan, at yun po yung isang purpose kung bakit hindi talaga pinapayagan na mag-avail ng loan kung hindi na ito kaya na bayaran ng inyo pong net take home pay. No, hindi po ginajudge dito yung kakayahan mo as a person to pay, pero ang ginajudge dito is yung kakayahan ng inyo pong kasalukuyang sahod to pay for loan amortizations na ayon sa kontrata dapat mong bayaran mula sa inyo pong buwan ng sahod. So yun po yung purpose ng pagkakaroon ng tinatawag nating loan verifiers na siya po magdidetermine kung may sapat pa bang kakayahan ang net take home pay mo para bayaran ang amortization ng ina-applyan mong loan.